Pumalakpak po ang lahat ng mga matatapat na mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Tulad ng ating laging napag-aralan, maminamahal, maging alerto. Amen. Amen. Tumayo, bit-bit ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang ating pong mga kwaderno at ballpen. Alerto, maminamahal. Amen. At pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo po'y makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan dahil ating pinagpalang mga ngaral. Narito pa tayong beloved preacher, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ay po natin dumalain mo, minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapais, maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo, sa bagat ang binibigay mo po sa amin, kami sama-sama sa aming pagpupuri sa iyo sa buong araw at tumalapay no. Mapulat sa pandalangin ng aming ginagarap, may Evangelista, Waldestrada, Almeida, ay po maminamal na mga manggagawa, kami kapatawaran. Sama kami na supos sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin kung pagkasala ko dahil puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat mga Panginoon at sa iyong pag-aaral yung mga salita, sa iyong mga salita, patabang lingkod sa kanan, wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang kung sa harapan, gamit na lang papapalang espiritual, sa iyong minamahal kapag sa dako ito, maging sama beloved viewers. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, we commit us out, and the mighty name of Jesus us out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y makaupo mami na mahal. Amen. Lahat ng pinagpala ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. At dapat hindi natin bibigyan ng pagkataon ng pagkatulog ngayon. Amen. Sapagkat medyo umuulan-ulan. Amen. Talagang maya-maya kapag hindi tayo makikinig, makakatulog talaga tayo. Iwasan din natin ng lakad. Siyempre, itabi natin yung ating mga anak sa ating mga tabi. At sabi nga, let us put order in the house of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mapulat sa kapahintulutan ng ating beloved elder preacher. Ako po'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating po mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinangunang po natin po ginagalang at minor evangelista, beloved Evangelist Waldestrada, Almeida. Sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, kayo po rin po ay aming welcome. Ano pang inyong kalagayan ngayon? Ano pa, may mga karamdaman kayo, problema, akala nyo wala nang katapusan na talagang dagok sa buhay? Huwag kayong mag-alala. Ang ipinapakilala namin sa inyong Diyos, kayang tumugon ng inyong mga pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, wherever you are, maski na saan ka naroon ngayon, kayang-kaya kang abutin ng ating mahal na Panginoon. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Waldestrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son pastor, Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang hapon po. Sa ating mga beloved elders, magandang hapon po. Pinangasiwa po natin pong beloved preacher, Brother Bubunir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sir Vines, sa ating beloved brethren. Digit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Sikapin natin na maging malakas ang palakpak natin hanggang matapos yung ating pong pag-aaral. Amen. Amen. Sapagkat sabi ng Biblia, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating po na pong kunin yung ating po mga Biblia, ang ating po mga kwaderno, mga ballpen or lapis. Ating itala yung ating po pag-aaral upang magkaroon tayo ng review notes sa ating pong mga kanya-kanyang tahanan. Ating basahin ang ating unang talata, mga minamahal. Dito sa Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 12, talata ay 9 hanggang 13. Sa Tagalog na lang po, then i-flash na lang mamaya yung English. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat po ng Mateo, kabanata 12, talata 9 hanggang 13, ito po ang nakasulat. At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. At narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay. At sa kanya'y itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat
upang siya'y kanilang maisumbong. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa sa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Nang magkagayo sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At iniunat niya at napauling walang sakit na gaya ng isa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating po mamagatan, mga minamahal, ang ating pag-aralan, the importance of the law. Amen. Amen. Ang kahalagahan ng batas. Maging yan ba ay batas ng Diyos, yan ay batas ng iglesia, batas ng ating bansa. Amen. Batas sa tahanan. Amen. In everything. Mayroon po tayo mga bakit kailangan gawin ang mga bagay? Maging sa barangay. Amen. Minsan isang araw, mga minamahal, ang mga tao, habang siya po ang nangangaral sa salita ng Diyos, mayroon sila, it's Sabbath day, actually. At yan po, mga minamahal, ay dumating, inilagay nila ang isang may karamdaman na, alam mo yung withered hand. Pag sinabing withered hand, yung patay yung kanyang kamay. It's either na-stroke, palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba, pag na-stroke ka, hindi mo may galaw ang kamay mo. Amen? Even stroke, kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag kayong mag-alala, mga minamahal. Pero ito, mga minamahal, this happened during Sabbath day. Amen? Let us take note, mga minamahal, na sa batas ay ang sinasabi para sa kapakanan ng ating mga minamahal na mga bisita, ating basahin yan, aklat ng Exodus, ang kabanata 20, talatay 8 hanggang 10. Kylie, from the book of Exodus, chapter 20, verses 8 up to 10. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanata 20, talatay 8 hanggang 10. Amen. Ito po ang nakasulat. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam na natin at napag-aralan na natin na napakaraming beses na yung Sabat, mga minamahal, it's a day. Hindi po siya 12-hour. Amen? It's a 24-hour. Amen? Amen. Kaya hindi lang linggo. Amen. Meron pa rin tayong Miyerkules at meron pa rin tayong overnight ng Friday to complete the 24-hour Sabbath day. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang pinag-usapan dyan, mga minamahal, is whether hindi pinag-usapan kung yan ba ay Miyerkules, yan Biyernes, Lunes, Linggo, hindi po, mga minamahal. But there should be a day. Amen. Maraming scholars, they're saying Saturday yan, some Sunday. Amen. Hindi na importante yun. Ang importante, mga minamahal, you allocate that one Sabbath day. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tanong, ang issue, remember, ano yung sa English yan, Kylie? Sa aklat ng Exodus. Sabi diyan, remember the Sabbath day, amen, praise the Lord, nahuli na, to keep it holy. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, the issue is how to make the Sabbath day holy. Paano mo gawing banal ang araw ng pananambahan o araw ng rest na sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, ang sinasabi ng talata, huwag kang gagawa ng anumang gawain. Amen. Ang ginagawa ng mga Israelita noon, bago pa lang dumating ang kinabukasan ng Sabbath day, nag-iipon na sila ng kakainin, naliligo na sila. Dahil sa araw ni maligo, hindi ka pwedeng gumawa. Amen? Dahil talagang wala kang gagawin. It's a rest day. At ano bang ginagawa ng mga anak ng Diyos?
kapag dating ng Sabbath day. Kindly, dito sa aklat ng Leviticus, ang kabanata ay 23, talata ay 3. Tignan niyo mga minamahal, ha? Kung yung ating ginagawa mo minamahal ay talagang ito pa ba, mga minamahal ay kaluba, manapaya. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Levitico, kabanata 23, talata 3, 6 na araw na gagawa, tatapot sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Sa Sabbath day pala, and he said unto them, dito sa Leviticus 23, ang talata ay 3. Amen. Praise the Lord. Sa English, please. At pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Talagang lahat tayo pinagpala sa araw na ito. Amen. Amen. Ang sabi diyan, and 6 days shall work be done. Amen. But the 7th day, each is the Sabbath of rest. And a holy, convocation. Ay, ibig sabihin, mga minamahal, sa araw na yan, magpupulong tayo na may kabanalan, yung banal na pagpupulong. Kaya tayo dito nagsasama-sama, pumupuri. Amen? Amen? Pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos, pinag-aaralan ng salita ng mahal na Panginoon, may mga patutuo tayong napapakinggan. Ang patutuo niyan, hindi yung bida yung tumatayo, kundi ang Diyos na nagbigay sa kanya ng pagpapala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is a holy convocation. Amen. Pag sinabing holy, mga minamahal, ang iniisip mo walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Ang wala kang gagawin, wala kang anumang disturbances sa iyong isipan because that is holy. Yan ang ginagawa ng mga anak ng Diyos noong panahon ng mga Israelita doon sa ilang mga minamahal. Kaya nga mga minamahal, very blessed, holy ang araw na yan pag sila'y nagkakasama-sama upang purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Isang araw, Sabbath day, wala dapat gagawin. Ang sabi ng mga Jews, mga minamahal, sabi na, dapat bang pagalingin mo yan? Sabi ng batas ni Moses, huwag kang gagawa ng anuman, mapupuri ka lang. Amen? Amen? Ano ang sinagot ng ating mahal na Panginoon? Mateo chapter 12, verses 11 up to 12. Balikan natin yung talatang yan. Sabi niya, and he said unto them, what man shall there be among you that shall have one sheep, and if it fall unto a pit on a Sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out? How much then is a man better than a sheep? Pero sabi niya, wherefore it is lawful to do well on the Sabbath day. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palang paggawa ng mabuti, lahat na nakakaalam ng paggawa ng mabuti, sumigaw ng praise the Lord. It is lawful on Sabbath day. Amen. Hindi kasama niya ng pagnanakaw, hindi kasama niya ng gumawa ng masama, but everything that is well, yung matuwid, ito po mga minamahal, lawful on Sabbath day. At siyempre yung pagdalo sa banal na gawain, kapag ikaw siyempre maliligo, kapag ikaw siyempre mamamasahe, o kinakailangan mo magbisikleta para makarating sa banal na gawain, these are doing well. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, what's important is, in the Sabbath day, pag nandito ka, wala kang gagawin, kundi pupurihin, pasasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng ilan, bakit biniba ninyo? Mahal na Panginoon, ba't mo iniba? Sinabi nyo huwag kang gagawa eh. Just an analogy. Lahat po muna pumalakpak ng napakalakas, mga winawa sa ating mahal na Panginoon. An analogy, yung mga congressmen, kapag nag-enact sila ng law, yung Republic Act, ay very general. Walang law na very specific. Amen? Amen. At yun, nilalakipan nila yan ang tinatawag na implementing guideline. Ang implementing guideline, ito na yung specific way of doing it. Amen?
Sinabi naman ng Panginoon, it's general. Sabbath day, do not do anything. But, ang implementing guideline, if you're doing well, kapag tamang ginagawa mo, it is still a worship. Diba? Paggawa na mabuti, ay pagpupuri pa rin sa Diyos. Malabahan po natin ang ating malabay noon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay pagdating natin dito, nandun mga minamahal. Ang ilan pa nga, madaling araw naglalaba para lang sila makakuha ng kanilang upa at gamiting pamasahe papunta sa banal na gawain. See? Amen? Bakit? Ang ilan mga minamahal, kinakailangan nila talagang gumawa ng pagtatrabaho dahil kailangan nilang mabuhay o iwanan ang isang bagay dahil kailangan nilang gumanap sa kalooban ng Panginoon. Everything. Lahat yan, basta't ang puso mo, nandun ang pagdanais mong papurihan ng mahal na Panginoon at ginagawa mo yan, hindi lang sa isip, hindi lang sa puso, kinakailangan pati sa gawa. Narito ka para pupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung pinakamalakas na palakpak ng mga anak ng Diyos. Second, meron tayong pangalawang bersikulo, mga minamahal, na kinakailangan tingnan nyo dahil some Christians, sometimes, hindi naman importante yung batas. Di ba? Ginagano nila tayo. At may ilan mga beses sabi nila, ay, basta importante na mabuti akong tao, hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, sapat na yun. Hindi na ako kailangan dumalo sa mga gawain. Hindi ako na kailangan acceptin si Jesus. Hindi ko na kailangan paglingkuran siya. Yan ang kanilang paniniwala. Anong sabi ng Biblia? Kylie, aklat ng Galatia, kabanata ay 3, talata ay 10 hanggang 14. From the book of Galatians, chapter 3, verses 10 up to 14. Tagalog muna mga kapatid, and then after that, i-flash ninyo ang English. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanata 3, talata 10 hanggang 14. Ito po ang nakasulat, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. That's right. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng English, Kylie, sabi ng aklat ng Galatians chapter 3 verses 10 up to 14. Sabi niya, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Kinaklaro ko lang mga minamahal, ang batas ay hindi sumpa. Amen. Amen. Ang sabi ng talata mga minamahal, ang sabi diyan, sino man, ang sabi diyan, for as many as are of the works of the law are under curse. Bakit? Ituloy nyo. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things. Kung hindi mo nabubuo yung law, talagang masusumpa ka nga. Amen. Pero the law itself, if you complete it, good. No problem. Amen. But sino makakomplete, makabuo ng batas, masunod niya lahat? Even from the time memorial, mga minamahal, even the times of the Israelites, walang sino mang nakabuo at nakasunod ng 100% ng batas. Kaya nga sabi diyan, dahil sa batas, amen, nagiging curse ang isang Kristiyano. Dahil kung yun ang iyong pinaninindigan, mga minamahal, at yan ang dahilan, dahil kapag hindi mo hindi mo nabuo yung batas ng mahal na Panginoon, ang sinasabi naman, walang silbi yung ginagawa mong pagsunod sa ilang mga batas. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Banal na banal ka. Sige. Amen? Sige, puri ka ng puri. Pagdating ng pagbibigay, tisod ka. Wala na rin. Nakita niyo mga minamahal? Ay, hindi pinag-usapan yan. Ibang usapan pagbibigay. Amen?
Amen? Ibig sabihin mga minamahal, if you want to be saved under the law, make sure that you can complete it 100%. Lahat magsabing amen. Pero ang sinasabi ng Biblia, i-continue natin yung talata. Well, sabi niyan, next. But that no man is justified by the law in the sight of God. Walang sino man ang nagiging justified sa pamamagitan ng mga batas. Dahil wala nga kayang gumawa niyan lahat eh. Amen? Nagkakasala at nagkakasala tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. At ang sabi diyan, no one is justified by the law. At sa verse 13, kaya ang ginawa ng verse 13, kindly, sabi ng verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Yan ang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoong Hesus, siya ang kaisa-isang Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya'y nagkatawan tao, mamatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, Jesus made the way for our salvation. Kaya nga may kantang one way. Amen? Narinig yung kanta? One way! Jesus! Bakit? Jesus is the only way for us to be saved. Palawanan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi, kung ikaw ay namimigay ng kung ano napakaraming limpak-limpak na pera, maski na, kung gano'n na basihan mga minamahal ng ikaw ay maligtas, mapupuno ng mayayaman sa langit. Amen? Walang mahirap kang makikita doon kung ang basihan ay mamibigay ng maraming pera, papunta ng langit. Hindi gano'n. We have to accept Jesus as our Savior. Siya ang ating tagapagligtas. Kaya nga pagtapos ng banda na gawain, bakit pinagmamarcha ka? Tumayo ka, tanggapin mo si Jesus dahil yon ang pintuan papunta sa kalangitan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit kinakailangan magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon? Dahil yon ang pintuan papunta sa kalangitan. Walang ibang pintuan, mga minamahal. Yan, kaisa-isa, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Romans chapter 10, verses 4, and then italon sa 9 up to 13. Aklat ng Roma, kabanata ay 10, talata ay 4, and then italon sa 9 hanggang 13. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata 10, talata 4, talon sa 9 hanggang 13. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay mananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. That's right. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Lahat ng ligtas na oras na ito, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. We're so happy. Amen. Because Christ saved us. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sa verse 4, Romans chapter 10, verse 4, For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Si Kristo, siya daw mga minamahal, nung dumating ang mahal na Panginoon, lahat ng effort mo noon na hindi mo kayang gawin, na kapag pahinga ka. Amen? Amen? Dahil pag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, lahat ng compliance mo sa batas, kaya mong gawin. Sapagkat sabi nga, ang mahal na Panginoon Jesus, ang Diyos, ang siya nagpapalakas sa akin upang ganapin ang kanyang banal na kalooban. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga minamalang sabi diyan, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. Anong importanteng dalawang bagay diyan? Kinakailangan
Believe Him in your heart. Hindi po pwedeng sa labi lang. I love you, Jesus, pero hindi mo ginagawang kanyang banal na utos. I love you, Jesus, pero hindi mo sinusunod ang kanyang mga batas. Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Amen? Hindi pwedeng sa labi lang. If you love Jesus, if you believe Him in your heart. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, pag pinaniwala mo siya, pag tinangka mo mahal na Panginoon, mananahan ang Diyos sa iyong puso. Amen? Nakita niyo yung talata, mga minamahal, na kapag tayo po mga minamahal, tumanggap sa mahal na Panginoon, ang mga dyablo na nandiyan sa puso mo mawawala, babakit sila at sila ay mamamasyal kung saan-saan, lalakad-lakad sila mga minamahal. Amen? At habang lumalakad ang panahon, sabi niya, ano kaya? Balik kaya ako dun sa aking pinanggalingan. Amen? Tingnan mo nga, kumustahin ko kaya kung baka nandun pa ang mahal na Panginoon o wala na. Pag nawalik nila mga minamahal at nalamig ka, lahat ng mga hindi nanlalamig pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pagbalik ng mga alipuris na diablo, mga minamahal, nakita niya, ay nanlalamig ka, wala dyan ang mahal na Panginoon. Hindi mo na maramdaman ang banal na presensya. Kumilos kanina, hindi mo lang pumatak ang iyong mga luha. Amen? Nagpawis na pawis na nagpapaawit, pero ikaw hayahay lang. Amen? Ay, ano yan? Anong nanginginig? Naku, ano ba yan? Yaks! Waki! Ginagana natin yung mga napupuspos. Amen? Sigurado yan, mga minamahal, wala dyan ang mahal na Panginoon Isus sa iyong puso. Because, sabi ng Biblia, man without the Spirit of God is not of His. Kaya kapag nadarama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, imposibleng hindi mo maramdaman kapag nasa iyong puso ang mahal na Panginoon. Palawakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Believe Him in your heart. Amen? Brad, okay. Paniwala na ako. I believe Him in my heart. Ano nang gagawin ko? Pwede ba manahimik na lamang ako? No! Ang sabi niya, no? Ibalik mo nga, kapatid, sa previous verse. Thou shalt confess with thy mouth. Amen! Kaya kailangan ka magpatotoo. Kinakailangan kong mong sabihin, I love you, Jesus. Kinakailangan mong banggitin ang mga papuring awit. Hindi po pwedeng kimbot-kimbot ka lang. Amen? Because with thy mouth, you confess that Jesus is the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung lahat tayo sisigaw ng pangalan ng mahal na Panginoon, hindi tayo magkakarinig at magkakaintindihan. Amen? Pero kapag ang lahat ng tao, mga minamahal, amen? Amen? Walang marinig. Amen? Wala kay maririnig na anumang papuri sa mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng talata, Jesus is the end of righteousness through law. But you must confess Him by thy mouth. Magpatutuo ka, pumuri ka, dumalo ka. Amen? And then after that, believe Him in thy heart. Ilagay mo siya sa iyong puso upang manahan sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, paano ako makakasunod kung maniniwala lang ba ako sa mahal na Panginoon at ako i-confess ko siya? Makakasunod na ako dun sa mga batas ng mahal na Panginoon. Amen? Yung 10 Commandments. Amen? Mukhang 10 Commandments madami. Eh, marami pa dyan! Amen? Amen? Ang sinasabi ng Biblia, palagpakan po muna natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. If any man be in Christ, he or she is a new creature. All things are passed away. All things are become new. Ibig sabihin, lahat ng pagkatao mo, lahat ng pag-iisip, lahat ng diskarte mo sa buhay na Paul sa mahal na Panginoon, babaguhin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang nasusunod ay hindi yung sarili mong isip, kundi ang puso mong ang laman ay ang mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon! Kulang na palakpak yan, mga minamahal! Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga. First step is to receive Jesus. Amen.
Hindi mo kailangan maging the best para maging ikaw the best na Kristiyano. First step, ikaw man pinamamamatay tao, ikaw man magnanakaw, ikaw ang pinakasalot sa lipunan. First step to do if you want to be saved, receive Jesus. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon bilang yung sarili nitang pagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon kung paano ka magbago, kung paano masolve ang problema mo, paano gumaling ang karamdaman mo. That is not your problem anymore. That is the problem of our God. Problema na yan ng ating Diyos na buhay. Nakita nyo, bakit ang cancer gumaling? Walang gamot. Bakit ang COVID-19 pinagaling? Walang gamot. Bakit ang nababaliw? Pinaayaw na ng kanyang mga mahal sa buhay. Gumaling. Walang gamot. Walang mental hospital. Ang ginawa lang nila, napakinggan nila ang pangaral. Purong pangaral. Sa pangunang pangalan, ginagalap ng Evangelista Estrada Almeida, ang kanyang mga mangaral. Nalaman nila, mayroon palang pag-asa sa kanilang buhay, walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Nung kanila inakbang kanilang mga paa, tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Nakita nyo, grabing himala ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. In faith, do the simple things and give God the complicated. Amen? Amen? Anong ibig ko sabihin? Si Moses, bago sila tumawid na dagat na mapula, nandiyan na napakaraming sundalo ni Paraon, hinabol siya, papatayin sila. Wala sila mapuntahan sa harap nila dagat na mapula. Bundok kaliwat kanan, wala silang matakbuhan. Wala silang mga mabibilis na mga kabayo. Ang humahabol sa kanila, mga matatapang, punong-puno ng kanilang mga gears, panggera, papatayin talaga sila. Anong ginawa naman ni Moses, mga minama? Just a stick, yung kanyang tungkod. Simple lang. Use your stick. Nung ginamit niya, tinuro niya ni Moses yung stick doon sa dagat na mapula. Ang dagat na mapula na napakalalim, bumuka yan. At naging tuyong lupa. Sa gilid, kaliwat kanan, dagat. Nandiyan ang mga pating. Amen? Pero doon sa dadaanan ng mga anak ng Diyos, tuyong-tuyong lupa. Sinong gumawa nun? Stick ni Moses? Si Moses? Hindi. Ginawa lang ni Moses yung ituro lang sinabi ng Panginoon. Pero yung gumawa nung kung paano hatiin ang dagat, ang gumawa mahal na Panginoon. Walang Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Yung cancer. Yung cancer nung lumapit ang ating mahal na nanay, 1986. Siya po yung may cancer. Nung lumapit ang malapit sa krusada, nilihan siya ng mga pastor. Amen? Nung nilihan siya mga minamahal, ang cancer niya, gumaling. Sinong gumawa nun? Ang mga pastor? Ang lihan sa mga pastor? Hindi! Ang ginawa na ng mga pastor, tinuro lang sinabi sa kanya, mahal na Panginoon, ilihas mo may karamdaman. Nung nilihan siya mga minamahal, gumaling ang cancer. Ang nagpagaling, walang iba ang mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Ezekiel chapter 36 verse 27. Kindly, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Ezekiel, sa Chapter 36 verse 27. 36 at talatang 27, ito pong nakasulat, "At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at isasagawa." Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal. Anong sabi ko sa iyo kung paano ka makatugon sa salita at batas ng mahal na Panginoon? Simple lang. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon bilang tagapagligtas, Diyos at Hari. Seryoso hindi fake. Amen? You can never fake God. Amen? Alam niya lahat, maging kaibuturan na yung puso, lahat alam na. Well, there's nothing hidden in the eyes of God. Amen? Pero ang sabi ng talata, Kylie, sa Tagalog, ay sa English, ang sabi naman ng Ezekiel, mga minamahal, Ezekiel 36 verse 27, "And I will put my spirit within you." Kapag tinanggap mo, mahal na Panginoon, God will put His Spirit in our hearts. Amen? And cause you to walk. Pag sinabing cause you, whether you like it or not, you will obey the word of God. Huh? Tinan niyo mga minamahal, "And I will cause you
to walk in my statutes. Kaya nakita niyo mga dating maninigarilyo, yung mga patuto nila, bakit nung ako'y nabautismuhan sa mahal na Panginoong Isus, yung lasa ko doon sa sigarilyo, ang pait. Amen? May ayaw na din ang manigarilyo, kasi mapait. Ano ba yan? Amen? Ang ilan mga minamahal, manginginom. Sige. Sabi na, bakit ang pakla na lasa ng ano, hindi ko nasasayahan sa mga inumin? Bakit tinanggap nila ang mahal na Panginoon? Ang nasa kanila ay Espiritu na ng Diyos. And the Spirit of God will cause us to obey the will of the Lord. Palakpakan po natin ang ating malabayan. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? Without you, kumbaga, hindi mo napapansin, nagagawa mo nang sundin ang utos ng Diyos nang hindi mo nalalaman. Bakit ang nagmamando na sa iyo, hindi na yung sarili mo, kundi yung Espiritu ng mahal na Panginoon na nandyan sa iyong puso. Amen? Ang isang Kristiyano, dadalo sa overnight, sabi niyang kantatay, pag ikaw ay dumalo, tatalanggalang kita ng mana. Sige na, basta tagalan mo ko na, wala problema. Pag ikaw ay dumalo, tatagain kita. Ang mga Kristiyano hindi nagpapapigil. Bakit? Hindi dahil sa takot sila, napagalitan sila ng ating bilabador ng preacher. Hindi. Amen. Amen. Yun ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Anak, overnight ngayon, dumalo ka. Miyerkules ngayon, dumalo ka. Linggo ngayon, dumalo ka. Ang ating date ngayon, magkikita tayo at pupurihin mo ko Sabbath day ngayon upang na sa ganon, yung lahat ng ginawa kong pagpapala, hindi mo man mabayaran. Marinig ko man lang ang salitang, thank you, Jesus. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating malapay na! Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, the first step is to receive Jesus for you to obey the law. Maaaring nagsasabi ang ilan mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, hindi nakakagawa mga minamahal, nandun mga minamahal, yung batas is the sa totoo lang mga minamahal, Christ is the fulfillment of the law. Amen? Kapag tayo po mga minamahal, yung lahat ng Isaiah 9:6, nakapropesiya, nung dumating ang mahal na Panginoon, ito na yung hiniintay natin na kaligtasan. Amen? Amen? Tandaan po niyo mga minamahal, dahil sa batas na ito, ang sinasabi ng Biblia, kinakailangan, kung ganyan, ang mahal na Panginoon Jesus na lang, hindi na ako mag-utos sa batas. Hindi ganoon ang sinasabi mga minamahal. Pag tinanggap mo mahal na Panginoon, kung paano ka sumunod sa batas, hindi mo na problema. Gagawin at gagawin mo yan. Hindi sinabing huwag mo nang sundin ang batas. Kayo mga kapatid. Mateo 5, talatay 17 hanggang 19. From the book of Matthew chapter 5, verses 17 up to 19. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo po ay 5, ang talata po ay 17 hanggang 19. Amen. Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito upang, amen, praise the Lord. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, at ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19. Amen, praise the Lord. Sa 19 po. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kalit-liitan sa kaharian ng langit. Dadapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Umalagpag po tayo na napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga nagsasabing hindi na pala mahalaga yung batas, ang sabi ng talata, ikaw ang pinaka-list. Ha? Ikaw ang kalit-liitan. Amen? Amen.
Pero kung iyong itinuturo ng pagsunod sa batas na mahal na Panginoon, ikaw daw ang pinakadakila sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So napakahalaga niyan mga minamahal. Amen? Ang sinasabi natin, first step, receive Jesus as your salvation. At sa pag natanggap mo mahal na Panginoon, kung ano na ang udyok sa iyo ng mahal na Panginoon, ganapin mo. Siguradong yan ang pagtupad sa kautusan ng mahal na Panginoon. Amen? Sapat sa gahanang sa iyo, hindi mo kaya. Tanging ang mahal na Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y makatupad sa utos na mahal na Panginoon. Lahat po pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ano ba ang batas? Ang sabi dito mga minamahal, the law reflects our unrighteousness. Thus, we need a Savior. Habang nababasa natin ang batas, pinag-aaralan natin ang batas ng Diyos. O anumang batas na atin naging, that reflects that we are not suited and we are not perfect. Kasi hindi natin kaya eh. Amen? Amen? So kapag nakikita mong batas, huwag yan ang panangan mo na ay kailangan kong tapusin yan, hindi mo matatapos yan. Tanggapin mo ang katotohanan na kapag nakikita mo yung batas, nagpapatunay yan na hindi mo kayang gawin ang sarili mong kaligtasan. Yan ang dahilan kung bakit kailangan magkatawan tao ang kaisa-isang Diyos. Mabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Amen? Dahil kung sana kaya na natin na tapusin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagtupad ng utos, mga minamahal, ng mga batas, eh hindi na kailangan si Jesus na bumaba. Amen? Pero bakit kinakailangan niya bumaba? Alam niya na walang kayang makagawa ng mga utos na yan. Dahil tao lamang tayo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, anong sinasabi ng Epesong Kabanatay 2, talatay 8 hanggang 9. Kindly, from the book of Ephesians chapter 2, verses 8 up to 9. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanatay 2, talatay 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Amen. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Amen? Kung ikaw ay nakakatupad sa oras na ito, kaya hindi sa English, kung ikaw ay nakakatupad, ikaw ay mabait na Kristiyano, glory to God lang, amen, amen, lahat ng mga masunuring Kristiyano, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng talata, for by grace are ye saved through faith and not of yourselves, it is the gift of God. Regalo yan sa iyo, sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabing regalo, that is not for anything na ginawa mo. Wala, hindi yun. It's walang value. Just coming from the heart of the Holy God, mga minamahal. Ibinigay niya sa iyo ang regalo na yan. Kaya na ngayon nakagagawa tayo ng mga bagay na kalooban na mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit daw? Ba't kailangan regalo? Tuloy natin. Not of works, lest any man should boast. Kasi kapag ikaw ay nagiging matuwid dahil sa mga ginagawa mo, kaya ka nandito ang mahal na Panginoon. Mananalangin ako sa iyo, may sakit ang anak ko, pagalingin mo. Bakit? Nagbigay ako ikasampung bagit ang dugo, tandaan mo yan. Amen? Kapag yun ang basihan ng pagiging matuwid ng tao, pwede ka magmalaki sa Diyos. Mahal na Panginoon, ang lakas kong magpuri dapat ang dami kong pagpapala Amen? Kaya nga sabi niya, yung anumang meron tayo, yan ay hindi dahil sa ginawa mo, kundi ikaw ay minahal lang ng Diyos. Kaya binigyan ka ng regalo ng ating mahal para hindi ka magmalaki. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon! Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Second, the law serves as signal whether we still live within the will of God. Yung batas, yun ang magsasabi sa atin kung tayo pa ba ay namumuhay, lumalakad ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Thus, creates order in the church of God. Amen? Amen? Brother, yung nangyari sa akin, paki-flash mga minamahal, yung sinabi kong i-flash kanina, kindly, yung photo na yon. Alam po niyo mga minamahal, sometimes, kung titinan niyo, no? Sabi nung isa, ano nakikita mo sa gitna natin? Sabi nung isa, 6. Sabi naman nung isa sa kabila, 9. Amen?
Yung nandun, sabi niya 6, tama yun. Yung nandito, sabi niya 9, tama rin siya. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Just because you are right, it doesn't mean the other is wrong. You just haven't seen life from the side ng ibang tao. Kaya ibig sabihin, sabi, brother, meron akong dahilan may pinaghuhugutan ako Kaya ako nagkamali Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero tandaan po niyo mga minamahal, siyempre kapag sa church, sabi nga, in order for us to put order in the house of God, kami mga preacher, mga kahabagan man na pa yung beloved elder, pero ginahakabagan maging preacher, mangaral. Pero sa totoo mga elders kami of the church, kahabagan na mahal na Panginoon. Ito po mga minamahal, obligasyon po namin na sabihin kung ano ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi namin obligasyon na bulahin kayo. Hindi namin obligasyon na kayo ay maging kumbaga sa mga minamahal, maski na mali ng ginagawa mo, ay sige lang, tama yan. Hindi gano'n ang aming obligasyon. Amen? Sabi ng ating Biblia, hindi namin obligasyon konsintihin kayo, hindi po. Kung ano ang sinasabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, tamaan ng tamaan, sasabihin namin ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating malapay na! Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord! Sabi ng ilang, grabe naman, brother. Hindi say pag-ibig, uy. Amen? Amen? Anong sinabi ng Aklat ng Galacia? Kindly, Aklat ng Galacia, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17. Kindly. From the book of Galatians, chapter 4, verses 16 up to 17. Amen. Dito po sa Aklat ng Galacia, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan, may nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit, ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Hindi tayo mag-uubos ng isang araw dito para lamang tayo, mga minamahal, ay magbulahan lang at pupunta tayo sa impyerno. Gusto natin lahat langit. Amen. Lahat ng may gusto ng langit, sumigaw ng praise the Lord. Oh, kung gusto niyo mapunta sa impyerno, di magbulahan tayo. Magaling ako doon. Noon. Amen. Sa totoo lang. Pero kapag sa pinag-usapan, salita na mahal na Panginoon, hindi pwedeng bula-bola. Amen. Hindi pwedeng bulatas. Amen. Dapat kung anong katotohanan yun ang sabihin natin. Ang sabi ng talata, minsan nagsalita ang apostol ng Diyos, hindi dapat ginagawa nyo, nasaktan ng mga pinangangaralan. Ay, minamahal. At inaaway. Lahat ng mga hindi nangaaway ng mga mangangaral, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Dapat hindi nyo kami naaway, mga minamahal. Amen. Sinabi lang namin ang katotohanan. Kaya sabi niya, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Inaaway niyo ba ako dahil sinasabi ko sa inyo katotohanan? Na kapag hindi niyo narinig yung katotohanan, mapunta kayo ng impyerno? Anong gusto niyo, manahimik na lamang kami? Amen? Amen? So instead ng tingin mo sa pangangaral ay galit, tingnan mo yan na nagmumula sa puso ng umiibig na mangangaral sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa palagay ba ninyo, mga minamahal, natutuwa kami at masayang-masaya kami kapag alam namin may nasaktan sa aming mga ipinapangaral? Amen? Sa gusto ba ninyo, alam ba ninyo mga ay, yes, nasaktan siya. Yes! Yes! Sa palagay ba ninyo, ganun ang gusto namin mangyari? Amen? Di ba ang gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan? Di ba? Di ba? Hindi rin namin gusto nasaktan. Pero, bakit may nasasaktan? Bakit may nasabi, akala ko pag-ibig. Mga minamahal, hindi ka nasaktan dahil sa sinabi ng mga ngaral. Nasaktan ka dahil nag-disobey ka sa sinasabi ng mga ngaral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Yung sinasabi namin, ayun ang sinasalita ng mga, yun ang utos ng Diyos Amen? Pero kapag ikaw ay nasaktan dahil sa salita ng mahal na Panginoon, hindi dahil sa salita ng mahal na Panginoon, dahil lang kung bakit ka nasaktan. Nasaktan ka dahil hindi mo sinusunod ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. What to do? Anong gagawin natin
para tayo po mga minamahal ay maging maayos sa iglesia na mahal na Panginoon. One thing, very important, put order in the house of God. Amen? Amen. Pakibasa mga kapatid, last, I think, 3 verses ito. Unang Korintong kabanata 14, talatay 33, italon sa 14, sa 40. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanata 14, talatay 33, talon sa 40. Ito pong nakasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. 40. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen! Ayaw naman na Panginoon ng mga Kristiyano naguguluhan, hindi nagkakaintindihan. Amen? Ayaw naman na Panginoon na mayroong division. Ayaw naman na Panginoon na mayroong samaan ng loob. Amen! Ang gusto naman na Panginoon, ang mga anak ng Diyos, pag nagsabing Amen, nanggagaling sa pusong nagmamahal sa Diyos, it is really an Amen. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kindly mga minamahal sa English, sabi diyan, 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion. Amen. So kapag nagtatanong ka ngayon, bakit ganun? Bakit ganun? Ay ganun, bakit ganito? That is not of God. Amen. It's either habang nangangaral, tulog ka, hindi mo napakinggan. It's either habang nangangaral, iba ang iyong tinitignan. Or it's either habang nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, punong-puno ka na ng impormasyon at gusto mong alamin, hindi ka na pwedeng kargahan. Dahil magaling ka na kasi. Amen? Ang sinasabi natin, kung gusto natin kumarga yung ating baso, bawasan natin yung baso natin bago magsimula ang banal na gawain. Mahal na Panginoon, fill me with your holy presence. Amen? Yun ang panalangin mo. At pag ikaw nagsimulang dumalangin mga minamahal at magpuri sa maniwala ka, imposibleng hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Verse 40. Verse 40, sabi dyan. Anong sinasabi ng verse 40 mga minamahal? Let all things be done decently and in order. Amen. Amen. Hindi ibig sabihin in order, ay sige, order 1, order 2, order 3. Hindi ganun ang sinasabi, ibig sabihin ng order, mga minamahal. Pag sinabing order, mga minamahal, respetuhan lang. Amen? Amen? Tandaan po niyo mga minamahal, if you respect your co-brethren, yung brethren, learn also na i-respect din nila sa iyo. Amen? Kapag matuto kang marespeto, irespetuhin ka rin. Ganun lang yon. So kapag sinabi ng mga mangaragawin nyo ito, ay kapag nag-disobey ka, siyempre, kailangan kang turuan. Anong gusto nyo? Manahimik na lamang kami. Amen? Amen? So kapag ibig sabihin mga minamahal, sapat ang sinasabi dito, respect is earned. Amen? Ang respeto, pinagtatrabahuan yan. Hindi yan ikinukuman. Hindi yan binibili. Sabi ko, brother, respeto mo ka, bibigyan kita ng 100 ha. Respetuhin mo ko ha. Peke yan. Maniwala ka sa akin. Ang respeto, walang value. Amen? Ibig sabihin, no value equivalent to that. Amen? Ang respeto, kapag nandyan ang taong kausap mo, gumaganap ka ng kalooban at ayaw mong mapulaan dahil nire-respeto mo siya. Pero much more, kapag wala dyan yung kausap mong nire-respeto mo, gagawin mo pa rin. Bakit? Dahil sa respeto mo sa iyong kausap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang binayaran na respeto, kapag nandyan ka at binibigyan kita ng pera, re-respetuhin mo ko. Pag hindi na kita nabigyan, wala na, nek-nek na lang natin yan. Amen? Pero ang totoong respeto, with or without the person in front of you, ginaganap mo pa rin ang kanyang sinasabi sa iyo because nire-respeto mo siya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Isa pa mga minamahal. Sometimes tayo po mga minamahal ay nag-aburito tayo. Kailangan sumunod kayo. Amen? Dumalo kayo. Amen?
Ganapin ninyo ang mga kalupang malapan. Tandaan niyo mga minamahal. Yung pagsabi lang ay hindi sapat yun. Dahil may kanya-kanya tayong, sabi ko nga, 6 at saka 9 eh. May kanya-kanya tayong pinaghuhugutan. Amen? So anong gagawin? Let's give each other reason para maibigay nila sa atin yung pag-ibig, pagmamahal, respeto na gusto nating makuha sa kanila. Bigyan mo ng rason. Huwag mo utusan, hindi niya gagawin yan. Bigyan mo siya na, for example, mag-sweetheart. Bakit para hindi maghiwalay ang mag-sweetheart? Anong ginagawa nila mga minamahal? Pagsabihan ng siya, huwag kang magtataksil. Hindi ka makakasiguradong hindi magtataksil yan. Amen? Pero pag sinabi mo, sa bawat araw, gawan mo ng napakaganda talagang hindi niya mahanap sa ibang tao, ibang babae, ibang lalaki. Ibig sabihin, pag silbi mo siya, pakiramdam mo, iparamdam mo ang pagmamahal, tignan ko lang, magdadalawang isip yan pag nakakita ng chicks sa labas. Maganda nga yan, pero yung sweetheart ko, mahal na mahal ako. Wala natin ang ating wala pa inoon. Everybody shall praise the Lord. Ganyan ang formula ng mahal na Panginoon. Nung unang sabi niya, gawin niyo to, thou shalt not commit adultery, nilagay niya sa bato. Ang mga tao, nakakalimot pa rin. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Ang ginawa niya, nagbigay siya ng dahilan para ayaw natin lumayo sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit dumating ang mahal na Panginoon. Amen? Sa bawat pangangailangan mo, panalangin mo, itinutugon ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat kapag ikaw gusto mo magkasala, sasabihin mo, sino nang tutugon sa panalangin ko? Sinong tatanggap sa akin? Sinong katulong ko? Sinong magbibigay sa akin ng kalutasan ng problema ko? See? That is the reason kung bakit mahal na Panginoon, ibinibigay niya ang iyong mga panalangin. Bakit? Sapagkat maramdaman mo na mahal ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Last two. Dito sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, talata 29. Beloved instrumentalists, please. Dito po sa aklat ng Epeso, ang kapitulo po ay 5, ang talata ay 29. Taga Efeso, Kabanata 4, talata 29. 4:29. Ganito pong sinasabi, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang nagsisipakinig. Amen. Tinan niyo yan mga minamala, at tayo muna pumalakpak ng napakalakas. Huwag niyo ilipat yan mga minamala. Palakpakan po na natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, ibalik mo sa una, amen. Sabi diyan, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Take note yung word, ayon sa pangangailangan. According to the need. Amen. Timing is very important. Amen? Kapag ang kausap mo nalulungkot, kapag ang kausap mo ay talagang down na down, huwag kang tumira ng tudo. Makasalanan ka kasi. Amen? Dahil hindi yan makakatulong. Timing. Habang down na down siya, ang sabihin mo, kabutihan na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ang Kristiyanong kausap mo pasaway, tirahin mo ng salita ng mahal na Panginoon para magising siya sa katotohanan. Amen? Kaya nga sabi diyan, ayon sa pangangailangan, kung yung kausap mo ay pasaway, kailangan mo i-rebuke mo. Kung ang kausap mo ay nandun nalulugmok, palakasin mo. Kung ang kausap mo masaya, ibigay mo ang talagang suporta. Bakit? Ayon sa pangangailangan. Upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, brother, kailangan na natutunan ko ito makakaiba Binasa ko sa Biblia Kailangan kong itira ito Huwag tira na tira. Amen? Kailangan mo itira. Bago mo tira isang bagay sa salita ang mahal na Panginoon, tingnan mo yung makikinig sa iyo. Kung siya ba ay down na down, kung siya ba ay pasaway,
kung siya ba ay gumagawa o galak o nandun. Because dapat importante yung timing. Magandang salita, good word, bad timing, bad output. Sigurado yan. Uulitin ko, good word, good intention, pero bad ang timing, automatic yan, bad ang end. Amen? Dapat pakiramdaman yan ng mga nagkausap mo, kapatid mo. Nakita niyo mga minamahal, ang aking malasitar noon, mga minamahal, talagang tisod na tisod yan sa ating isang kapatiran noon Bonifacio. Ang aking malasitar, mayroon siyang bracelet dito, pagdadalo, dahil pinipilit ko nga lang dumalo. Bago bumili ng gustong-gustong damit, sabi ko, bago dumali, bibiling ko yan. Basta dalo ka. Paano, bawal daw yung mga, kwintas, isuot mo lahat ang gusto mo. Sabi ko, dumalo ka. Bawal kumain. Kumain ka na lahat ng gusto mo, basta dumalo ka. Bakit? Napakahalaga na mapakinggan niya ang salita na mahal na Panginoon. Hindi yung bago pa lang, paparating pa lang, ay, ano ba yan? Naka-short pant ka, sister. Bawal yan. Ay, naku, may sing-sing ka. Bawal yan. Yaks! Amen? Hindi pa nga nagtatagal, hindi pa nga nakakakita, nakakarinig salita ng mahal na Panginoon. Kung ano-ano mga bawal ang pinagsasabi mo, hindi na yan babalik. Kulang sa timing. Hindi ko sinabing mali yung sinabi mo. Mali lang sa timing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, mga minamahal, unang Korinto, ang kabanata ay 10, talata ay 23. Beloved instrumentalists, please. Please hold on with your instruments. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanata ay 10, talata po ay 23. Ito po ang nakasulat, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino nyo, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Amen? Tama yung ginawa mo, pero hindi nararapat. Baguhan Amen? Tsugihin mo ng tsugihin yan. Sabi dyan, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Tandaan niyo yan, mga minamahal, sapagkat napakahalaga na bigyan order in the house of God. Tayo po natin tumayo, ating awitan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. My heart is so proud. My mind is so and focused. I see the things you do to me, as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly protect me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? Praise the Lord. And each time I Will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you, as long as you're seeking my face. You walk in the bar of my daily sufficient grace. Even praise the Lord. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. But that's the fire that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up if
I keep on letting you down. Cause each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answered my child, I love you, as long as you're seeking my face. You walk in the bar of my daily sufficient grace. Paminamahal, ang pag-ibig ng Diyos hindi kailanman nagkukulang. Amen? Kung sa oras na yung kanyang mga salita nakakasakit sa atin, it is not because of the Word of God. Because the Word of God, ibinigay yan ang buong-buong pagmamahal. Kaya ka nasasaktan. Dahil unti-unti mong nilalayo ang sarili mo sa kanyang mga kalooban. But don't worry. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng ating inaawit, the Lord's love is sufficient grace. Ating awitin ang last verse. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid in Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning by giving up for all that you've given. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will know how far will forgiveness abound. And you answer, my child, I love you, as long as you're seeking my face. You walk in the bar of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting it down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? and You you answer, my child, I love you. and as long as you walk In the bar of the day to be grace. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? Cause each time I will fall short of your glory. How far will Praise the Lord. and you answer, my child, I love you, As long as you're seeking my face. face. You walk in the bar of my daily sufficient grace. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Sagana ang pag-ibig ng Diyos. Kung nagkasala ka, hindi niya titignan ang nagawa mo kasalanan. Ang titignan niya yung puso mo nagsisisi sa oras na ito. Hindi niya titignan ang iyong kahinaan. Ang titignan niya yung puso mong humihingi ng kalakasan. Napakabait ng Diyos. Ay mo natin dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoon. Gusto namin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ayaw namin isa man mawala. Gusto namin sama-sama kami sasalubong sa iyo muling pagbabalik.
Paghawakan mo kami. Ituwid mo ang aming mga lakad ayon sa iyong banal na kalooban. Turuan mo kaming makakita ng mga pagpapala sa kabila ng mga pagsubok. Turuan mo kaming makakita ng dapat rason upang kami makangiti sa bawat araw na napakabigat sa aming buhay. Sa iyo lamang po kami umaasa. Humihingi kami kapatawaran sa aming mga kakulangan. Sa pandalangin ng aming kinagamit, Evangelista Waldo Estrada Almeida, ang pumaminamal na mamanggagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga panalangin personal. Tayo po lahat ay dumalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa Diyos. Ano mang karamdaman, ilapit mo sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Kung tayo may mahal sa buhay na sa ating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Tayo po natin dumalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, diabetes, cancer, high blood, rheuma, cast out in Jesus' name, COVID-19, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga gawa ng kaaway, pagkababag sa iglesia, palulupay-pay, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen. Cast out, cast out. In Jesus' mighty name, be healed, be healed. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating balang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen. At ating po nga, tayo po ilulundad 3 beses as a sign of our faith na mahal na Panginoon tinugon na yung ating po mga panalangin. Amen. Amen. Huwag mag-aatubili o huwag mag-doubt sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. At dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pagano salita ng Diyos. At tayo po dadako po sa ating mga announcement. Amen. Ating po beloved Lord and preacher, Brother Bubuy. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jobs, or beloved Elder. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon maminamahal at salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na ating napakinggan. Amen. Amen. Lahat po tayo binusog muli na malapay ng kanyang banal na salita. Praise the Lord. Amen. Amen. Lahat na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Talagang dapat dumidighay pa ang mga anak ng Diyos pag busog na busog. Amen. Amen. Kung mayroon tayong mga bisita, maminamahal, mayroon po ba tayong mga bisita para ating patanggapin? Kindly, wala po. Tuloy-tuloy na po tayo maminamahal sa ating pong announcement. At update po muna natin yung ating pong proyekto. Praise the Lord. Ang ating proyekto maminamahal na ngayon hindi na kayo natutuluan. Talagang sinikap po ng ating isang elder na kahit pagbubulkasil, talagang nauulanan siya maminamahal doon sa bubong. Talagang hinahanap niya yung mga butas. Para, actually po, ang sabi niya maminamahal, masyadong hapag. Alam niyo po yung hapag? Straight po yung ating bubong. Hindi po na nag-incline ng kunti. Hindi po maminamahal talagang pababa, kaya dapat yata ito
Sayang po yung ating mga bubong na pinapalitan na ngayon sa kasalukuyan, hindi po sira. Tumutulo po dahil yung overlapping, doon tumutulo. At alam naman natin dito sa ating lugar, yung ating tubig ay tubig alat dahil malapit tayo sa dagat. Amen. Amen. Kaya medyo maminamahal, talagang apektado yung ating bubong. Pero sa tulong at habag ng Panginoon, pati po yung ating pong pag-aayos ng ating kisami ay atin na rin pong pinagsikapan na matapos yan dahil pagkatapos nitong pandemyang ito maminamahal, sabi ko na nga sa inyo, may kausap na po ako upang gagawin niyang mural itong ating ceiling para pagtingala natin para bagang nag-aantay na tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Mga kaulapan ang ating makikita diyan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga natin isang elder maminamahal, kung pwede daw i-plus sa projector para makita. Ayan maminamahal, yung nakita niyo maminamahal yung sa taas ng Jesus Saves, yung sa taas parang sa ceiling. Yan po ay mural gawa ng ating isang kapatiran din sa Bulacan. Talagang talent po talaga niya. Yan po ang gumawa ng ating chapel dito sa harapan. Ay ating logo sa harapan na Fountain of Life. So, talagang gagastusan po natin, maminamahal. At itong atin po ngayong lilikumin, dagdagan natin uli itong atin po lilikumin ngayon dahil pagkatapos po ng ating bubong, yung ating mga CR ay atin po yung itatiles. Purihin na mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ating mahal na Panginoon. At siyempre po, nakatiles na yung ating mga CR, gagawin natin yan naka-plus. Baka hindi kayo makapaniwala. Hindi kayo maniwala, maminamahal? Baka sabihin ninyo, uy, nangyari nga. Yung hindi na tayo magbubuhos-buhos, ipa-plus na lang natin, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pagkatapos nating itatiles yan, amen, matiles natin lahat ng ating mga CR, gawin na po nating flush yung ating mga uniduro. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Nag-aalinlangan kayo? Bukas po, ipapagawa ko na po yung tubig natin diyan. May pressure na po para yung mag-stayin. May may tawag nito. May pressure na po yung tubig at hindi na tayo mag-aabang. Hindi na tayo magsisigawan, oh, walang tubig. Oh, buksan na ang tubig. Praise the Lord. Lahat po ng mga bagay na yan, maminamahal, ay hindi natin magagawa isang beses. So, hindi rin po natin magagawa yan kung walang Kristiyano na hinihipo na magbigay tulong para sa ating mga proyekto. Dalawa po sa ating mga kapatid na nanonood sa ating webcast. Isa na po dyan yung pinsan ko sa Australia, nagpadala, maminamahal, ng hindi naman sapat na pagpapala, pero nakakatulong, maminamahal. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At isa pa sa ating kapatiran sa dako ng London, at padala, maminamahal, ang another 5,000 para maminamahal sa pledge niya diyan sa ating mga proyekto. Kaya yung ating nalikom from July 1 to August 1 ay 5,115 o 155 and 50 centavos plus yung 5,000, sobra-sobra pa po ang ating nabili. Dahil more or less 16,000 na po yung ating nabili, ang ating likom ay 10,000 pa lang po, 155 and 50 centavos. So, last Wednesday, nakakuha tayo ng 580. Last overnight, 194. Idagdag natin to ngayon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang kasunhan sa mga naglilikom o humahawak ay 774 na lamang po. Dahil use na po natin yung niremit na 10,155 and 50 centavos. Amen. Yung hawak ko pong another 5,000, yun na po ang aking dadagdagan para na po may pressure yung ating tubig bukas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bibili po tayo ng maliit na
na pag-iipunan para may pressure na, direct na po diyan sa ating metro. Talagang medyo malakas-lakas yung aking babayaran sa kuryente dahil magbayad pa tayo ng kuryente, magbayad pa tayo ng tubig. Ang tubig po niyan medyo lalakas dahil pressurized na. Kaya yung ating mga kasamang mga manggagawa, mga beloved choir members na STN, huwag ninyong kalimutang patayin palagi yung gripo. Unang-una na po na akin pong sinasabi sa inyo, ilaw. Kahit po nakikita natin sobra-sobra ang ilaw, sige, sindi pa rin ang sindi. Pangalawa ngayon, tubig. Dahil lahat yan binabayaran. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Mukhang busy na tayo sa ating mga business, maminamahal. Hindi pa tapos ang atin pong gawain. At ipagpipray natin yung ating lilikumin ngayon. Amen. Amen. Dagdag sa atin pong mga panggastos. At later on, kung aabot na ito ng mga around 5,000 yung ating natitira, dahil 774 na lang po ito, ay atin na pong ibibili unti-unti ng tiles para po maring mauna po natin gawin yung sa mga sisters. Amen. Praise the Lord. At pagkatapos po ng sa sisters, dito naman po sa brothers. At yung wall niyan, maminamahal, ay talagang atin pong pagsikapan na talagang mata-tiles natin. Hindi lang yung ating tinatapakan, yung sa gilid, maminamahal, para di tayo mandiri. Praise the Lord. At talagang malinis. Praise the Lord. At narito po ang ating beloved brother Saldi de Guzman upang ipagpipray muli yung ating pagkakaloob nang yan po'y basbasa ng ating mahal na Panginoon. Tumayo kayo at inyo pong i-cast yung inyong ipagkakaloob upang lalo po kayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamambanal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal pa ni Kristo. Kami po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa aming special offering, mahal na Panginoon, para sa marami na aming proyekto, mahal na Panginoon, upang may sagawa na yung maayos ang dapat ayusin, mahal na Panginoon, na aming bahay-sambahan sa iyo, mahal sa lahat ng mga paligid na dapat sa ayos, sa CR, maging sa natitira pang dapat ayusin, mahal na Panginoon, sa pagpapalit ng mga hero, mga kagamitan, lahat ng materialis, mahal na Panginoon, upang tunay po na lubos mong pagpalain, mahal na Panginoon, ng aming bahay-sambahan sa kayo, maging komportable, maligaya ang lahat ng iyong mga anak. Kaya narito po, mahal na Panginoon, basbasan at pagpalain po, maging kaligayahan po sa aming puso, mahal na Panginoon, kami nagagamit sa lahat ng uri ng proyekto, mahal na Panginoon, sa pagpapasalamat sa iyo, lahat na nanggaling, mahal na Panginoon, sa pagsunod sa iyong banal na kalooban, maging sa lahat ng uri, mahal na Panginoon, pagbibigay. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng tinatangkilik na kaloob mo, mahal na Panginoon, ang walang trabaho, pagkakitang pagkalooban mo din po, mahal na Panginoon, upang lahat ng mga anak magkaroon ng kaya sa lahat ng bagay, mahal at mga galak na tunay sa mga biyayag papapala mo, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Na pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Dista Dalma, nilabasbasan mo at pagpalain po ang yugtong ito, mahal na Panginoon, ng aming mga proyekto sa pagbibigay. Lord, pagpalain po tayo natin, mahal na Panginoon. Maminamahal, ibalik, ayan, ang billion, million, trillion,
quadrillion times siksik, liglig at umaapaw. At walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay posible sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen? 3 times a week ang ating banal na gawain dito, maminamahal. Tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Ating overnight prayer, tuwing Friday, 9:00 ng gabi, hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit ECQ po sa Metro Manila, sa lahat ng dako, maminamahal, apektado pa, ipagpipray po natin na matigil na po at nakakatakot, maminamahal. Ang kaso ngayon ay inaabot na po ng 11,000 ang active. 11,021. Grabe, maminamahal. Yan po ay yung pong kinatatakutan na po na V at Delta variant. Kaya huwag ninyong kalimutang magsuot ng face mask, face shield, amen. Pag kayo po'y mamamalingke, pag kayo po'y nasa mall, amen. Kapag kayo nasa mataong lugar, sumunod po tayo sa protocol ng ating DOH. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam natin, maminamahal, na talagang silang higit na nakakaalam dyan. Kaya marunong tayong sumunod dahil mga Kristiyano tayo na mga law-abiding citizen. Amen. Amen. At ang ating Martes na Bible study, diyan sa Tibag, sa residence ng mga Benitez, Martes po yan, 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. At patuloy ko pong pinakikiusapan ang lahat ng adults, finest at youth and singles choir na walang ginagawa. Mayroon tayong 2 sasakyan dito na pwedeng maghatid sundo sa inyo kung kayo'y dadalo para lamang makaawit kayo diyan sa ating Bible study, para yung isang buong barangay diyan ng kapatiran ay ating mahikayat, makapanumbalik na makapakinig ng maayos ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mapalo up sila. Alam niyo po, kung dadalo lang po lahat yan, mas marami pa kaysa sa atin. Maniwala kayo sa akin. Itong dami natin na to, mas marami pa sila. Sa totoo lang. Kaya, yung adults, finest, youth, and singles choir na dadalo sa Martes, kakanta po kayo at ipalo up ninyo sila. Yung mga kapatid natin na matagal nang namamahinga, namamasyal na lang, talagang nanonood na lang na ating webcast, I urge them to attend our Bible studies. A Bible study diyan sa residence ng mga Benitez. Amen. Brother Romy at Sister Prissy, amen, na open po, pinapagamit yung kanilang lagwerta at talagang ginawan po ng lugar talaga. Hindi luna, talagang pinapa-yero pa nila para yung ating mga kapatid yan, maminamahal. Lalo na hindi nakakadalo ng Miyerkules, makadalo man lang diyan. Ipalo up natin. Hallelujah, ating beloved Tatay Rodolfo de la Cruz. Nanonood siya ngayon. Atin po siyang laging pinapalakas na makabalik na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mayroon tayong lihans, yung gustong magpalihans, pumunta na lamang dito sa harapan. Amen. Mayroon po tayong pagpapayo sa mga kapatid natin na may mga mabibigat na mga problema. Nag-antay po ako sa inyo dito at sa aking malana kung kayo po ay kaya naman na i-accommodate sa kanyang diyan sa information at yung magpapalihans, manalangin na tayo dati at para yung inyong kahilingan ay hindi maging kahilingan na lamang kundi tugunin na ng mahal na Panginoon. Huwag magpaulan, huwag lumusong sa baha. Amen. Dengue at leptospirosis ating iwasan. Praise the Lord. Amen. At ang huling hinabilin ng ating mahal na Pastor Beloved Mama Dear, huwag tayong mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag nag-absent kayo, maaaring magbabalik na ang mahal na Panginoon, iwan kayo sa rapture. Kaya yung ating pinag-aralan na 7 yung 7 maminamahal na ano yun? No, yung isa po, yung 7 cell.
maaring sa sunod kong pagtayo, maminamahal, maaring hindi man overnight, hindi man Wednesday. Gusto ko pong nandito lahat ang mga Kristiyano para maaring sa Sunday, tatalakayin ko po yung 7 seal, kasama po ang 7 trumpet at 7 bowls of wrath. Yung galit ng mahal na Panginoon, para lahat maminamahal ay marirefresh. Lahat ay makaunawa diyan sa pag-aaral na yan. Ulitin ko po, maring next Sunday, ipiprepare ko po, ando na yung mga records, at ando na po yung aking mga pinag-aaralan, dahil hindi po matatalakay yung last seal, yung last na tatak, hindi po yun mapag-aralan ng 7 trumpet at 7 bowls of wrath kung hindi po matatalakay yung last. Kaya tapos na po yung 1 to 6, yung hindi nakakarinig at tuwing linggo lang nandito, at yung iba ay salit-salitang linggo ang pagdalo once and for all. Kung gusto ninyo na ma-record yan, hindi po talagang sikapin na makarating kayo at ipa-record po natin yan, maminamahal, diyan sa ating IT para magkaroon tayo ng kopya, para wala na pong sisisihin. Hindi na kayo manisi sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, sa iyong abang lingkod, sa lahat ng aking mga katuwang na tumatayo dito. Tatalakay natin sa Bible study this coming Sunday na darating. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pinagpalang gawain ito na sinamahan tayo muli na mahal na Panginoon pinagpalang lubos. Narito po ang ating beloved Elder Brother Janjan Aquino upang samahan po tayo sa ating closing prayer. Ingatan tayo sa ating pag-uwi. Makabalik tayo sa Miyerkules, Biyernes at sa darating na linggo at sa ating Bible study. Ating TV program, huwag niyong kalimutan. Kagabi, maminamahal, talagang yun aking kinagisnan. Preaching ng ating mahal na pastor. Kaya kung gusto niyong ma-refresh, television program natin tuwing Saturday, 10:30 po ng gabi hanggang alas 12 po ng umaga na po ng linggo sa PTV Channel 8 dito sa Pangasinan. Praise the Lord. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. Dakilawa po pala ng mga Diyos ang salamat sa Panginoon. Kami nagpupuri ng pasalamat sa mga oras ito. Hallelujah sa matagumpay ang gawain. Maraming salamat po sa aming opening prayer. Hallelujah sa aming pag-MC. Hallelujah. Nariyan na sinama mo kami sa aming pag-awin ng mga joyful solemn song. Nariyan, hallelujah, ibunus mo yung matamis na presensya. Ito ay aming kailangan, kalakasan sa aming paglilingkod sa pang-araw-araw. Mga pensalilya sa labas ng mga pensalilya ng pastoral house, mga pensalilya sa mga buhay na patutuo ng mga kapatid. Awitin ng mga different choir, simula sa adults choir, children's choir, hallelujah, sa youth choir, sa finest choir, na muli kang kumilos sa aming kalagitan. Maraming salamat sa iyong matamis na presensya, hallelujah, sa pagbibigay. Na dito kami tinuruan paano mo kami magbigay, hallelujah. Pinagpapala mo ng lubusan, higit pa sa aming mga inasahan, mga pagpapala. Maraming salamat po, mga hallelujah, sa huling yugtong balgawain na nangaral ng balang salita. Maraming salamat po, mga hallelujah, sa pangumangko po, hallelujah, sa aming mga pagkain na may mga nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po, mga hallelujah, sa mga oras na po, paano kami iningatan, pinarating mahati sa balgawain. Ganun din po sa aming pansamantalang magpaghiwa-hiwalay. Iwalay mo body sa amin, ngunit yung kapangyarihan at pag-ibig ay manatili sa amin at muli kami idako sa araw po ng Miyerkules, na tagaling kalakasan nagmumula sa iyo. Itong aming sa madalang sa una palang Pastor Nisi Break. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah.